Okay kabayan, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo sa ating palatuntunang ating alamin. At muli po tayong maghahatid sa inyo ng mga bagay, mga balita, mga kaalaman para po sa kaunlaran ng ating bansa ng Pilipinas kabayan. Mga day-to-day development sa mga nangyayari sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng daigdig. At syempre mga issues po kabayan ko na makatutulong sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. At syempre, ang pinakasentro ng ating pinag-uusapan ay sa produksyon ng pananakakan, sa pangisdaan at pangingisda. Okay kabayan, medyo maiba po tayo ng kaunti. Narito muna ang ilang balitang nakala po ng ating palatuntunang ating alamin sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas para po sa kalingguhang ito. At unahin po natin ang latest development ukol po sa COVID, yung pong bagong variant na sinasabi po nila na ngayon ay nananalasa sa iba't ibang bahagi po ng Europa at nagmula po sa United Kingdom at nakarating sa iba't ibang panig po ng nasabing rehiyon. Sa huling ulat kabayan, pati na ang ilang bansa sa Asia tulad po ng Japan at sa Hong Kong ay mayroon na rin kasong nakita at naganda po ang ating pamahalaan tungkol po dito. Ang South Africa naman ay apektado na rin po at maraming kasong na-i-report. Nitong huling ulat kabayan ay naitala po kabayan ko na dito po sa bandang western part ng ating bansa, sa southern part, sa timugang bansa ay pinag-iingat po ang ating mga naroroong kababayan sapagkat maaaring makuha po ito sa mga kalapit na bansa na kagaya po ng sa Malaysia. Ang Sabah po kabayan ay medyo napakalapit po. Ilang daang kilometro lamang po ang lapit po sa atin o ang layo po sa atin, kaya't pinag-iingat nagkaroon po ng lockdown sa nasabing lugar. At sinabi po ng ating mga dalubhasa na maghihigpit po ang ating pamahalaan tungkol po sa mga papasok sa Pilipinas at kinakailangan sumunod po sila sa ilang mga protocol na kailangang dapat na ipatupad sa kasalukuyan at sa hinaharap sa ilang araw o linggo na atin pong nakikitang ipaiiral ang nasabing pagpapahigpit. Anila, dapat magkaroon ng mga pamaraan para maiwasan po natin ang pagpasok ng bagong uri po o variant po o yung sabihin na po nating strain ng nasabi pong sakit na ngayon ay nananalasa sa maraming bahagi po ng Europa at ilang bahagi ng Asya. Okay, sa mga magandang balita naman, iniulat po ng tanggapan ni Ginoong Ramon Ang ng SMC na binuksan na po. At sa loob ng isang buwan ay magagamit po ng libre ang Skyway at mula po sa Buendia hanggang sa North Diversion Road. Medyo bubuksan lamang po ang 3 exit point kabayan ko sapagkat hindi pa naman totally na binubuksan po ito, soft opening lamang. At sinabi pong ito ay mayroong mahigit o humigit kumulang sa 8 exit points sa iba't ibang bahagi po ng nasabing stretch ng Skyway mula po sa Buendia hanggang sa NLEX kabayan. At napabalita rin po na ang ating mga frontliners, lalong-lalo na ang mga doktor, ang mga nurses, health workers kabayan ko ay libreng gumamit po ng Skyway. At sila po ay matutulungan ng nasabing pamamaraan sapagkat nagbibiyahe po araw-araw ang maraming mga doktor kabayan ko at patungo po sa iba't ibang ospital na pwedeng masakop at madaanan po ng Skyway kabayan. At yan po ay nasa napakagandang balita. Sinabi po sa mga ulat kabayan na libong sasakyan ang mababawas sa EDSA at mga kaugnay na lansangan dahil po sa nasabing Skyway opening. Sinabi sa mga ulat na kasabay nito ang bubuksan din mga tapos na lansangan sa mga darating na buwan. At siguro mga January po ay totally open ang nasabing Skyway at makatutulong po sa pagluwag ng ating pong kabuhayan sa Pilipinas sapagkat ang isa po sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng problema sa ating kabuhayan ay ang mabagal na takbo ng mga sasakyan sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan. At yan ay makatutulong ng malaki sapagkat dadali po ng maayos at napakadali ng mga sasakyan. Yung pong nabalitaan po natin mula po sa North Harbor, sa South Harbor, kabayan, yung mga truck na nanggagaling doon ay malaya na rin pong nakakaalis
at nakapagbibiyahe sa iba't ibang bahagi po ng Luzon. Okay, kabayan, samantala sa isang hiwalay na balita, nanawagan po ang mga pinuno ng AFP sa ating pong mga kapatid na rebelde na nais na magbagong buhay at makiisa sa tahimik na pagsama sa mga pamayanan ay pwedeng makipag-ugnayan sa mga tanggapan po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, sa PNP, sa LGU, kahit na po sa mga simbahan at mga samahang pangrelihiyon. May kaugnayan dito, malaki po ang kanilang makukuhang biyaya kapag sila po ay nagsalong ng kanilang sandata at nakiisa po sa ating pong mga kababayan. Malaki ang biyayang kanilang makukuha, kabayan. Bukod sa bayad na makukuha sa armas na ibabalik sa pamahalaan, may mga livelihood projects silang mapapasukan, libreng pagpapaaral ng kanilang mga anak at tulong sa kanilang mga pamilya. Sinabing aabot sa mahigit sa 800,000 piso, naku malaki ito, ang halaga ng kanilang makukuha sa kasalukuyan. Maaaring makinabang ang mga susukong rebelde sa ating pong pamahalaan, sa ating pong pamayanan, kabayan, yung pong dati na, yung dati na matagal ng kasapi ng nasabing samahan. Okay, mga balita pa rin. Sa pananakahan, kabayan, sa Pilipinas, sinabing ang mga pangunahing problema sa agricultural sector sa Pilipinas ay ang kakulangan ng mababang pautang para po sa ating mga magsasaka, lalong-lalo na sa ating mga maliliit na farmers at mga fisher folk. Sinabi rin na kailangan ang magaang na pautang kung hindi man subsidy ang ibigay sa mga ito. Kalisabay nito ay kailangang mapairal ang insurance para po sa mga farmers at fishermen sa ating bansa. At gawin ding magaang ang insurance na kakayanin po ng ating mga magsasaka. Binanggit din na kailangang palawakin ang mechanization program na palagian pong binabanggit ng ating palatuntunang ating alamin para sa produksyon, kadagdagan sa mga bagay na may kaugnayan po sa post-harvest facilities at mga pamamaraan dito. Alam po ba ninyo na sa bigas lamang, about 15% ang nawawala po sa ating pong mga ani at yan po ay nakakalat lamang kung saan-saan lugar mula po sa bukid, sa pagbibiyahe hanggang sa makarating ito sa mga pamilihan. At kung maganda po ang post-harvest facilities ng ating na ipatutupad, kabayan, ay malaki po ang magiging kagaangan na ibibigay nito sa ating kabuhayan, kabayan. At kontra sa mga paniniwala ng ilang mambabatas na hindi dapat pag-ukulan ng halaga, gaano ang research and development, kabayan, sinabi ng mga dalubhasa na ito ay isa sa mga mahalagang bahagi sa pananakahan at pangisdaan na dapat palakasin. Nabalitaan nga po natin na may mga mambabatas po tayo na medyo kinantsawan po at pinuna ang pagsasagawa po ng malawakang research o pagsasaliksik tungkol po sa agriculture. Kabayan ko, medyo taliwas po yan. At naniniwala tayo na malaki ang magagawa ng research and development sa ating pong larangan ng pananakahan at pangisdaan. Kung mayroon mang mga bagay na kinakailangan tayong ipatupad, kabayan, yan po ang research and development sa ating pong larangan ng pananakahan at pangisdaan, at yan po ay ating pong kinakatigan sa palatuntunang ating alamin. Yan po ang mga piling-piling balita po. Sa tuwi-tuwi na magbabalita po tayo para sa inyong kapakinabangan tungkol po sa mga kaganapan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa at sa labas ng Pilipinas, kabayan ko. Sa mga darating na pagtatanghal, ang pag-uukulan naman natin ng pansin ay ang ating pong kapaligiran, ang ating pong environment, sapagkat malaki po ang pinsalang nagaganap sa iba't ibang bahagi po ng daigdig, kabayan, at yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon po ng climate change o pagbabago-bago ng klima, mapainit, mapalamig sa mga bansang tulad po ng Pilipinas. Okay? Naku, kabayan ko, ang ating pong mga paalala, ibabalik po natin yung mga nagtatanong sa atin. Sinabi nila yun, hindi na gaano maintindihan po yung tungkol sa backyard fishery project. Uulitin pa ho natin yan sa mga susunod na pagtatanghal ng ating programa, at siyempre sa larangan po ng paghahayupan at sa larangan po ng pag-aalaga po ng iba't ibang uri ng halaman. Okay, napag-uusapan ng paghahalaman, kabayan, bago tayo tumungo sa ating pong ipakikita ngayon sa araw na ito, kabayan ko, ay
mabangkit nga po natin itong sa ginger kabayan. Ayon po sa mga ulat, kaya natin ito ay pinag-uukulan ng pansin. Ang ginger kabayan na kagaya po ng bawang ay maganda po sa ating mga proyektong dapat na ipatupad sa ating backyard. Ano po? Sapagkat ito'y nakapagbibigay po ng ginhawa sa ating po mga disorders sa ating pong sikmura. Ang ginger candy tea o kaya kahit na po yung hilaw na ginger po, okay po. Sa sinuses, sabi nga po ng mga manggagamot at mga yung pong mga nakasubok na nito sa ating pong lalamunan, at syempre inflammatory remedy po ang nasabing halaman. Kaya ito po ay ating pong naitatanim na kagaya po ng ating naipakikita sa ating programa. Yan po ay parang experimental lamang po sa isang mga box, kung gaano po kalaki ang makukuha po natin ginger. Ito po yung tumutubo na. Kita po ninyo, tubo na po ito kabayan ko, at pwedeng ito, ang kalahati po nito ay pwedeng itanim at makapagbibigay po sa inyo ng malaking, kahit na ganito lamang bawat isang halaman, okay na. Backyard din naman kabayan ko ang ating pong naipakikita. Okay, sa araw nito kabayan, hayaan po ninyong maibigay po natin pansamantala ang ilan po sa mga halamang ating pong pinag-ukulan ng pansin, at ang isa po rito ay ang melon, musk melon. Ang melon po, kabayan ko, napakagandang itanim sa ating bakuran, maliit man o malaki. Ilagay po ninyo sa container, ilagay po ninyo sa lupa, o ilagay po ninyo sa mga pasyo ng plastic at mga lata at mga balde. Pwede na po kayong magtanim, at kagaya po ng ating naipakikita, ito pong styrofoam box kabayan. At panoorin po ninyo ang nasabing halaman, ito po ang melon kabayan. Ang ating pong ipakikita sa inyo ay ang aking pong naitanim na cantaloupe, musk melon, melon kabayan. At ito po ay sa isang maliit na garden space dito po sa aming lugar, at ang nakikita po ninyo ay ang pagsisimula po ng pamumulaklak ng melon. Ang makikita po ninyo, mayroon tayong tatlong klase po ng bulaklak ng melon. Ang isa po ay ang female, ang isa po ay male, lalaki, babae, at Aphrodite na kung tawagin po nila. Parang pinagsama, pinaghalo kabayan. Yung pong mga babae po na bulaklak ang siyang magbibigay po sa inyo ng bunga, na kagaya po ng ating mga naipakikita dito po sa ating taniman ng melon kabayan. Sa loob lamang po ng 8 hanggang 10 araw, tumubo po mula po sa seeds o buto na naitanim ng direkto sa lupa kabayan ang nasabing halaman. Sa loob po ng 10 araw ay lalabas po ang mga dahon na kagaya po ng ating mga naipakikita, at ito po ay susundan ng paglabas po ng mga yellow flowers na kagaya po ng ating naipakikita. May mga usbong na lumalabas kabayan, at mayroon din pong mga sunod-sunod na bulaklak na ating pong naipakikita sa ating pong halamang melon. Ang nakikita po ninyo kabayan, ang una po ay ang ating po mga lalaking mga male flowers, at susundan po ito after several days ng paglabas ng female. Ito po ang pasimula ng ating pong mga makikitang paglago at pagtubo ng ating pong halamang melon, musk melon, cantaloupe kabayan ko, na napakagandang halaman sa inyong halamanan, maliit man o malaki ang inyong garden space. Ito po ay pwedeng itanim ng direktamente sa ating pong kapaligiran, subalit pwede rin pong mailagay po ninyo sa mga plastic bag, sa mga plastic container, sa mga paso, na kagaya po ng ating mga ginagawa sa ating munting halamanan ng palatuntunang ating alamin. Ito po kabayan ay kapaki-pakinabang na maipakikita po natin para ika nga sa pagtubo po nito ay mapapakinabangan po natin ang bunga, lalong-lalo na sa mga panahong ito na mayroon po tayong lockdown, limitasyon sa paglabas sa ating pong mga tahanan. Marami kayong magagawa sa inyong halamanan, sa inyong pong espasyo sa loob ng inyong bakuran para kayo ay magkaroon ng kapaki-pakinabang na gawain na kagaya po ng pagtatanim ng halamang melon. Ipakikita po natin to sa panahon na pagtubo at paglabas ng mga bunga na nanggagaling po
sa mga bulaklak ng ating halamang melon, muskmelon, cantaloupe, kabayan. Mula po sa palatuntunang ating alamin ni Ka Jerry Geronimo. Okay, kabayan ko, melon, muskmelon, kabayan, isa po sa mga halamang napakaganda sa mga panahong medyo tag-init po. Ang panahon niya mula po sa huling bahagi ng Disyembre hanggang sa panahon po ng tag-init na itatanim, napakaganda sapagkat yan po ay nakapagbibigay din po sa atin ng ginhawa sa katawan, ginhawa rin po sa bulsa, kabayan ko. Napakamahal ng bilon at saka ng pakwan na ating pong ipakikita sa palatuntunan ating alamin. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan at pangisdaan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunan ating alamin. Subaybayan po ninyo ang ating programa, kabayan. Meron din pong live sa Facebook ang ating programang Ating Alamin at sa YouTube. Subscribe po kayo, sali po kayo sa ating programa sa Ating Alamin TV channel YouTube channel, kabayan ko. At marami kayong matututunan, balik-balikan po ninyo sa ating programang Ating Alamin. Ang inyong lingkod nagsasabing hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan. God bless po.